Sa banta ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Sa dami raw kasi ng ibinugang abo ng bulkan, umapaw na ito sa mismong daluyan. Sa gitna pa yan ng paparating na bagyo ngayong weekend na posibleng mahagip ang Bicol Region. Sa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Eksklusibong ibinahagi ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang drone video na kuha mula sa Maisigali ng Bulkang Mayon. Dito na itala ang mahigit 5 kilometrong pyroclastic density current o uson noong May 2 na nagdulot ng matinding ashfall. Kita sa video ng APSEMO ang makapal na abo at mga batong bumalot sa gali mula sa nag-aalboroto pa ring Mayon Volcano. Ang mga katabi nga nitong puno't halaman nawala na ang pagkaberde sa tindi ng init at epekto ng abo. Ang problema, sa dami ng ibinuga ng Mayon, lumagpas na ito sa mismong gali. Medyo kukurpada kasi siya na parang letter S. Kaya lang instead na tumuloy pa siya, medyo nag-overflow na siya papunta dun sa iba. So sabi ni Fevox, possible na gumawa na to ng mga bagong channels, iba pang daluyan. Sa tala ng mga otoridad, aabot sa 50 milyong cubic meters ng volcanic deposits ang tumabon sa labas ng gali, katumbas ito ng 20,000 Olympic-size swimming pool na puno ng lahar. Bagay na hindi raw pwedeng lapitan ngayon basta-basta. According to Fevox, yung ilalim ng mga deposits ngayon could reach about 500 degrees pa kainit. Yung mga gas bubbles, yung mga maliliit na parang butas doon sa mga deposits, yung gas bubble, nagdedegas pa kasi yun eh. So, could explode daw, sabi ni Fevox eh. Dahil dito, kakaba-kaba ang mga residente malapit sa Maisigali. Problemado rin sila ngayon sa posibleng epekto ng lahar. Pag bumaha siya, talagang dito nababagsak yung baha sa may sa amin. Natakpan kasi yung gali doon sa dinadaanan ng tubig baha. Natakpan na nung laba. Kung pwede yung laba, ay yung gali, matanggalan ng konti na parang makadaan doon yung tubig paibaba. Kasi kung walang daanan doon, dito talagang bagsak lahat ng mga tubig. Ang masaklap, andito pa naman ang mga pananim at alagang hayop ng mga residente, kaya pinipili nilang manatili. Yan ay kahit ilang hakbang na lang halos ang distansya nila sa boundary ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Sabi ninda, 6 danger zone eh. Nandoon yung 6 danger zone. Hindi pa kayo natatakot? Kasi syempre patuloy na nag-alboroto ko yung Bulkang Mayon. Kasi nandito pa rin po kayo. Natatakot rin po kami. Wala namang kami magagawa kasi nandito yung hanap buhay namin. Naka-red alert ngayon ang mga lokal na pamahalaan sa Albay sa pinangangambahang epekto ng bagyong papasok ngayong weekend. Posible kasi nitong mahagip ang Bicol Region. At pag nagkataon, hindi raw malabong magkalahar sakaling umulan ng matagal. Pero para sa Fevox, malaking bagay daw na marami nang nailabas na volcanic materials ang Bulkang Mayon gaya ng 2023 eruption nito. Hindi po natin ma-zero talaga yung possibility na magkaroon pa rin ng malaking explosion na itong Mayon. But hindi na po yung aasahan natin na talagang napaka-explosive, no? Kasi since January hanggang present, so napakadami na po talaga ng nailabas na materials nitong Mayon Volcano. Samantala, muling nagdulot ng makapal na abo ang nag-aalboroto pa rin Mayon pasado 2:00 ng hapon kanina. Pero imbis sa bunganga ng bulkan, kapansin-pansin na galing ang abo sa bandang ibaba nito. Ayon sa Fevox, manipis lang daw ang abo at mabilis din nagdi-dissipate o nawawala. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.